Totoo bang may kamalasang darating kapag may nagpakitang kometa? Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na matagal nang kinatatakutan ng mga tao mula sa iba't ibang henerasyon at siglo. Yung mahahabang buntot sa langit na kapag nakita noon sa isang lugar ay marami ang nagigimbal at ang unang naiisip ay may mangyayaring masama, may digmaan, may mamamatay, may sakuna. Pero bakit nga ba naging simbolo ng malas ang mga kometa? May mga nangyari ba talaga na makapagpapatunay sa sinasabi nilang sumpang dala nito? Pag-usapan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Belbeast 777. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga Pinoy na nagtatrabaho riyan sa United States. Ano nga ba talaga ang kometa? Sa madaling paliwanag, ang kometa ay parang dirty snowball ng kalawakan. Binubuo ito ng yelo, bato, alikabok, at frozen gases. Parang halo-halong tira-tirang materyales mula pa noong nabubuo ang solar system. Bilyong taon na ang nakalipas. At saan sila nanggagaling? Karamihan sa mga kometa ay galing sa dalawang lugar, Kuiper Belt at Oort cloud. Ang Kuiper Belt ay isang rehiyon lampas sa planetang Neptune, kung saan maraming maliliit at nagyayelong bagay ang umiikot. Samantala, ang Oort cloud naman ay parang napakalayong shell ng yelo at bato na nakapalibot sa solar system. At class, sobrang layo nito. Parang cosmic tambakan ng mga sinaunang materyales ng kalawakan. Minsan, dahil sa gravitational pull ng mga planeta o bituin, may kometang nahihila papasok sa inner solar system. At kapag papalapit na ito sa araw, doon nagsisimulang matunaw ang yelo nito. Doon lumalabas ang usok, gas, at mahabang buntot na kumikislap sa langit. At iyon ang nakikita natin mula sa Earth. Pero class, tandaan ninyo, ang buntot ng kometa ay hindi talaga apoy. Ito ay gawa sa gas, alikabok, at particles na tinatangay ng solar wind. At minsan, ang buntot nito ay umaabot ng milyon-milyong kilometro ang haba. Kaya noong sinaunang panahon, sobrang nakakatakot talaga itong makita. Isipin ninyo ito, noong unang panahon, wala pang teleskopyo, wala pang astronomy textbooks, wala pang NASA, at wala pang internet na magsasabing relax. Normal lang yan. Kaya kapag may biglang lumitaw na maliwanag na bagay sa langit, na may mahaba at kumikislap na buntot, natural lang na matakot ang mga tao. Ang langit noon ay itinuturing na banal at perpekto. Kaya kapag may abnormal na lumilitaw dito, iniisip ng marami, babala ito mula sa mga Diyos. Sa China, Europe, at maging sa iba't ibang sinaunang kabihasnan, ang comet ay madalas inuugnay sa pagkamatay ng hari, tagutom, salot, lindol, at digmaan. Isa sa pinakasikat na halimbawa ay ang Halley's Comet. Nakita ito bago ang pananakop ni William the Conqueror sa England.
Kaya naniwala ang marami noon na ang comet ay tanda ng malaking pagbabago at kapahamakan. Noong Middle Ages naman sa Europe, lalo pang lumalim ang takot. Kapag may comet, nagsisimba ang mga tao, nagdarasal, nagsisisi sa kasalanan. At class, kahit sa Pilipinas, may sarili rin tayong mga paniniwala tungkol dito. Noong panahon ng mga ninuno natin, malaking bahagi ng buhay ang pagmamasid sa kalangitan. Kapag may kakaibang bituin o comet na nakita, madalas itong inuugnay sa sakuna, kamatayan, o pagbabago sa lipunan. At noong panahon ng mga lolo at lola natin, uso pa rin ang paniniwala na kapag may comet, may malas. Kaya minsan, pinapasok agad ang mga bata sa bahay. Pinagdadasal ang pamilya. Pero habang umuunlad ang science, unti-unti nating naunawaan. Ang comet ay hindi sumpa. Hindi siya malas. Hindi siya magic sign. Pero kahit alam na natin ang science ngayon, interesting pa rin isipin kung paano naapektuhan ng takot at misteryo ng kalangitan ang paniniwala ng tao sa loob ng libu-libong taon. Ang mga comet ay itinuring na malas noong sinaunang panahon dahil bigla silang lumilitaw sa langit ng walang paliwanag. Dahil dito, iniugnay sila ng maraming kultura sa digmaan, kamatayan, sakuna at galit ng mga Diyos. Sa Pilipinas, may mga paniniwala rin noon na ang comet ay senyalis ng kamalasan o malaking pagbabago. Ngunit ayon sa modernong agham, ang comet ay natural na bagay sa kalawakan at hindi tanda ng sumpa o malas. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class. Minsan, ang mga bagay na kinatatakutan ng tao noon ay mga bagay lang pala na hindi pa nila naiintindihan.